Hello mga dear, this is Karen Davila. Welcome to an Almost Honest podcast hosted by Miss Kylie Versosa, kung saan may kwentuhan ng mga bakla. True. Today we will be serious. You have been the first at almost everything. First trans news anchor, first MMFF winner. May gusto ka pa bang i-achieve na maging first? The first trans woman na makatapak sa buwan. One of my inspirations is Barbara Walters. And isn't Barbara Walters now an investor? She's dead. Ang alam ko yung Barbara Walters from Shark Tank. Diba? Can we pull that up? May binalita ka ba tungkol sa akin ever? Parang meron. Parang meron, no? Oo, about sa inyo yata ni Jake Cuenca pa yun. Grabe yung name drop. One Filipino politician you'd want to interview. I would like to talk to Senator Bato. What would you ask him? Sir, Karen, welcome to Almost Honest. hi, Miss Kylie. Wow, ang hinhin mo naman today. Of course, kasi virginal for Pride Month. Alam mo, ganito talaga kami ni Kylie. Tawang-tawa siya sa akin. Parang hindi tayo all the nagsiseryoso. time. But today, Today, we will be serious. we will be trying to be serious. Of course. And we will try to be almost honest. But can you be completely honest? It depends on my mood. No, but Karen and I have been friends since, ano yung last serye natin? Fit check. Fit check. Oo. Doon kami super naging close ni Kylie. Kasi Actually. trip na trip namin yung kabaliwan ng isa't isa. Doon ko nalaman na trans din pala ako. Yes. Yeah. Napaintindi ko kay Kylie na trans siya. Yeah, actually, I'm Di ba sabi ko sa inyo walang kwenta tong usapan na to eh. Pero ganyan talaga si Kylie kasi bungis-ngis siya. Ang dali niyang patawanin. Actually, I'm easy to be with. I'm a cheap date. Really? Yeah. Pero ganyan ka talaga. You're very, madali kang patawanin and aliwin. Feeling ko depende rin sa tao, pero madali din siya magalit, ha? Paano? Nagalit ba ako ever? Sa akin, hindi. But to some people, yes. Okay, tanya. Sino? So, pangalanan ko pa Go, ba? pangalanan mo. Ano ba yung mga, wala actually. Parang never ako nagalit. Sa I don't set? get mad. Oo, hindi ako nagagalit. Pinaiyak ako once. Sa kanya nagagalit. Yes. Oo. Umiyak siya sa set. Ikakwento ba natin why? Dahil Late ako. Dahil late siya, ang shooting namin, dito lang sa 6 a.m. BGC, ang call time 6. Aba, Diyos ko, naka-makeup na kami lahat. 7 o'clock, 8 o'clock, ay wala pa rin. Grabe naman. Parang 7. Hindi, Just hindi an hour. 7. 7. Not 7. Sure ko 8. Mga ganyan. 8, 2 hours ganyan. siyang late. So, ready na lahat. Tapos tinawag siya ng director namin. Pinaiyak ako. Hindi ka naman pinaiyak. Feeling ko naiyak ka because sinabi niya, ako ba Ano magkikwento sinabi niya? ikaw? Ano sinabi niya? Hindi ko maalala. Hindi mo I think I maalala. blocked it out of my brain. Parang pagdating ni Kylie sa set, sabi, Kylie, why are you late? Apologize to everybody. Apologize to, sinabi yung mga pangalan ng artista. Kasi nga, we're all ready. Kim Chu. Oo, sabi, apologize to Kim, apologize to Angel, apologize to Jake, apologize to Karen, ganyan. Si Jake pala. Tapos yun, naiyak siya. Kasi guilty siya. I was guilty. Tapos tinanong ko yung driver niya, dahil nga ka-close ko to. Sabi ko, ba't naman late si Kylie? Ano ba nangyari? Hindi daw magising. As in, kinakatok yung ano niya, room niya. As in, pumasok na sa condo yung driver niya. Hindi talaga nagigising. 5 minutes away lang siya sa Hindi location. talaga ako morning person, sis. Ako rin. Pero, as in first time, actually second time ako pinagalitan. Umiiyak ako, pero yung cute, hindi naman cute na cry, pero yung, Oo, naiiyak habang siya. manamake-upan, parang, Pero did you learn something from that? I mean, I'm still late now. Kaya nagpalit ako ng konti because I know Kylie is late. Alam mo, first time ako naghintay. I love for it! you! Alam mo, feeling ko, ikaw yung karma ko. Oh, ikaw talaga, paparanas ko talaga sa yung mga ginagawa mo sa ibang tao. But you know, that incident
hindi lang ikaw yung natuto. I think everybody learned And from then that. from that, Wala nang nang nalilate. Kahit isa. Kasi nga, oh my God, nangyari kay Kylie. It could happen to anybody. Pero to be fair, yung eksena ko na yun, ang galing ko doon. Ang galing mo doon. Ang galing ko doon. Like, you could feel the depth. Tsaka of the sinampal mo talaga si actress. Kim Chiu sa may elevator, di ba? Yun yung eksena. At sinampal niya din ako. Ang sakit. Parang, may galit ka ba sis? Sa akin? Ang sabi ko naman doon, I deserve. Deserve yung dalawa. Okay. Okay. Mm. So, sis, ang dami mong ginagawa Yeah. today. You are officially a news anchor, Mhm. Drag Race. So, si Jervy today versus si Khaled Karen today, sino yung mas pagod? At sino yung mas honest? Mas honest, in terms of mas pagod, I think parehong pagod. But let me contextualize that. Pagod pero magkaiba na yung pinagpapaguran. Oh, I love it. Because when I was starting in the industry, lahat ng klase ng racket, Kylie, kukunin ko. Okay. Kasi hodang mababa ang TF, 3.5, 1.5, 5K. Guestings or normal programs, kinukuha ko yan. Racket sa probinsya, events, Bakit? gagawin ko yan. Because I had to prove myself to everybody. I had to prove my talent Okay. sa madlang people na, ay, may kayang gawin pala si Khaled Karen. At anong ginagawa mo? As in hosting? Or... Oo, I was hosting the morning show in ABS-CBN that Okay. time, Umagang Kay Ganda. Tapos isa ko sa mga host na pinapadala nila sa remote. Okay. So, I'm hosting outside the studio. Tapos dahil morning show siya, we cover fiestas, we cover different types of provincial Tsaka events. mahirap yun ah. Pasyalan. Mahirap yun, sis! Mahirap yun kasi hindi siya glamorous at all. Hindi siya glamorous kasi susunduin ka sa bahay 1 o'clock in the morning or 2 o'clock in the morning, papadala ka sa Pangasinan dahil may Bangus Festival, let's say. So, ikaw ang host ng Bangus Festival for that morning show. Tapos the next day, ipapadala ka sa Zambales dahil Mango Festival Love naman. it. So, sobrang aga ng call time, kulang yung tulog mo, and then you had to travel pa. Pero ginagawa ko yun with all my heart. And I was really very enthusiastic nung time na yun. Parang, Okay. go, padala niyo ako dyan. Wala akong tulog, gagawin ko to. Tapos mag-showtime pa ako nung time na yun kasi mag-judge ako ng Miss Q&A. I love it. Ginagawa ko yun, tapos magra-racket ako sa gabi. Kung may teleserye man, na guesting, o kung meron akong event, I do it. So, pagod talaga ang bakla nung time na yun. Kayod kalabaw. But since I was starting, yun nga I had to prove myself to everybody that I am persevering, that I am hardworking, that I am talented. Kumbaga, I'm planting seeds for the future. And now, I would say, pagod pa rin si Jervy, but iba rin pinagpapaguran ko. I'm more of focusing, I've done proving myself, feeling ko parang somehow, almost a decade in the industry, I have already made a name for myself. I would like to think that way. So more of ako ngayon planning for my future na. Because we're not getting old. We're not getting any younger. So kailangan nag-iisip na ako kung paano mas yumaman. Yes. You know, I'm spending more time with my husband, with my family, and then I'm thinking about what else I can do as an artist. So, I'm venturing unfamiliar places. So, pagod pa rin, pero iba na yung pinagpapaguran. Pero gets ko yun. When you're like, let's say in your 20s, go ka lang ng go, racket ng racket. And then when you hit your 30s, parang iniisip mo na yung future mo. Like, what else can I do? What else? Anong pwede kong pasukan? Tsaka yung hindi ka na ganun mapapagod. Pagod ka pa so that you can use your energy sa ibang bagay. Yan nga yung sinasabi nila, di ba, Kylie? The real flex is, or the real wealth as of the moment is having time. And for you to be able to say no to things. I totally agree. Pag nakaka-no ka na, ibig sabihin nakakaluwag-luwag ka na. Nakaka-no ka na ba? Ngayon, yes. Yeah. Pag I'm may- proud of you, sis. Thank you, sis. Because kasi dati, yes, I can. But Gets now, ko ang yun. powerful pala magsabi ng no. I love saying no. No for yourself, Diba? Kasi mas iniisip mo na yung sarili mo more than
other people. And more than that, it's the option that you Yes. get to say no Mm-mm. because you value your time more. Kasi makapangyarihan ang pagsabi ng no. Hindi lahat ng tao kaya magsabi ng no. So, pag dumating ka na sa punto ng buhay mo na nakapag-no ka na, kahit pa sa mga boss mo yan or kahit pera yan, nagno-no ka na, ibig sabihin, You've made it. somehow made Made it. it. Oo. I'm happy for you, sis. Thank you, sis. You honestly have made it. Hopefully. Pero feeling ko, may imimid pa. Oo naman, marami pa tayong pwedeng gawin. And in terms of honesty naman, I've always been honest to myself, but not to everybody. Ano But yung I've mga always hindi been mo honest to kayang myself. gawin? Or ano yung mga, you've said no to things. Ano yung mga, what do you turn down now? Kapag kunyari, may mga events na ini-invite ako tapos walang bayad, Okay. tapos malalaman ko na paid event pala yun. Yes. I mean, nagpapatiket sila. I would automatically say Okay. no. Kasi kikita kayo lang. Tapos yung mga guests nyo, mga artists nyo, hindi kikita. I think that's quite unfair. So, automatically, I would say no. And then, pag meron akong mga projects na ino-offer sa akin na parang feeling ko, hindi na ako yan. Parang we've been there, done that. Gets. I would automatically say no. And sa mga morning na mga ganap. Kasi hindi nga ako morning person. Oh, alam mo, same tayo. So pag ang aga, 8 o'clock, 9 o'clock, kung Ako, it's a no. kung isa-suffer ko o isa-sacrifice ko yung sleep ko for something, I would say no. Or kunyari may gagawin kami ni Luke na nakaplano na, I would automatically say no. Kahit ano pa yan. Don't you feel na it's such a privilege? It is a privilege. Like what I've said earlier, not everybody can say no. I love it. Mm. Time really is our greatest asset Totoo now. yan. Diba? Hello. Tsaka yung option nga to say no and to do better things Yes. is already a privilege. I love that. Mm. I love that for you. Diba? I wanna ask, actually, kapag pinapakinggan kita, sobrang Karen Davila. And you started sobrang Karen Davila, and you started as impersonating Karen Davila. Yes. Hanggang sa naging totoo. Hanggang sa naging totoo kasi 2016, that was 10 years ago, we had a play in UP. UP sa Masscoms Live Aids. We had this parody of the presidential debates. We called the show Halolan 2016. Kasi nga comedy show siya. True. And then, in-impersonate namin yung presidential debates. Eh, di ba si Ma'am Karen lagi yung nag-host, Yes. no? Noong time na siya yung nagmo-moderate. So, sabi nung director, kailangan natin ng moderator. Sabi niya, Jervy, kaboses mo naman si Karen Davila, tsaka kamukha mo siya. Sabi niya, aralin mo na siya. So, ako naman, inaral ko siya, yung mga nuances niya, mga mannerism, tsaka yung boses niya. Kasi magka-boses na kami, magka-timbre kami ng boses. But yung paano siya talaga magsalita at kung paano siya mag-enunciate ng things, mas ginaya ko. So yon. So ginawa ko yun sa UP. And then after a couple of months, in-impersonate ko yung correspondent niya na documentary. While crossing a river, gumawa ko ng intro na ano lang to out of the Parang blue. ito yung sobrang nag-viral. Yes. Yung kasalukuyan po kaming tumatawid sa Cuyab River ng Tanay Rizal. At kung mapapansin po ninyo, medyo malakas ang takbo ng current. Yon. Ako po si Khaled Karen Davila. At ito ang The Correspondent. Yun ang nag-viral. Tapos, nung nag-viral yon, nag-tweet si Ma'am Karen na, Khaled Karen, ang galing mo. So, napansin niya. And then, a few weeks later, meron na akong offer to be interviewed sa show niya sa DZMM, Pasada sa Istrenta with Vic de Leon Lima. So, nag-viral na naman yun. Nag-interview kami. Dalawa, nagkita kami. Tapos, in-interview na ako ni Meme Vice. In-interview na ako ni Tito Boy. And then, kinuha na ako ng ABS-CBN. Ang galing. Okay, wait. Pwede mo bang i-intro yung sarili mo in the Almost Honest podcast with Kylie in With the Karen Kylie? Davila voice? Hello mga dear, this is Karen Davila. Welcome to an Almost Honest podcast hosted by Miss Kylie Versosa. Oh. Ang galing! Yun ang intro natin. Kung saan may kwentuhan. Ng mga bakla. True. Baklaan, kwentuhan, chikahan, ganyan. Oo.
Paano yung relationship niyo ni Karen? Alam mo, napakaswerte ko kasi sinuportahan niya ako from the very beginning. She is so supportive, no? She's so sweet. She's so supportive. And I'm always grateful for her. The fact na she acknowledged me when I was impersonating her in the beginning. Kasi kung walang support nung taong in-impersonate mo, Tama. I don't think Tama. that impersonator would 100%. fly. So, Kalad Karen had these wings to fly because I love of it. Ma'am Because of- Karen. Oo. I love her. Super, sobrang bait niya. And I remember when I was starting, she was giving me pieces of advice. Ganito gawin mo dyan, dear. Ito ang mga taong kausapin mo. So, hanggang ngayon naman, actually, ganun pa rin siya sa akin. So, nung last time ako nag-guest sa vlog niya, pinakita ko sa kanya yung house ko, Oh, etc. cute. So, siya yung unang nakapag-house tour sa akin. And then, medyo naging emotional ako noon kasi nanumbalik sa akin yung mga ginawa ko nung nagsisimula ako in the industry. And she was always there for me. I love it. I love her. Super love ko si Ma'am Karen. Ano ka ba? Diba? This is my second try to attempt to invite. Actually, sobrang kulit ko na kay Karen. Oo. Sobrang busy kasi ng lola mo. I know. She does like 2 news And programs she's in a been day. traveling. Traveling. Oh, and 2 news programs. Her own and... TV Patrol. Oh, Okay. every night yun. Tapos meron pa siyang, syempre, YouTube channel. May Tama. podcast. My din podcast. My vlog. So, ano siya yung talagang kurat siya. Ang babaeng walang pahinga. Okay, so at 33, you have been the first at almost everything. First trans news anchor, first MMFF winner, first to judge Drag Race Philippines. Does being a trailblazer ever feel lonely? I think I am never lonely because I have the support of the community. Grabe magmahal ang LGBTQIA+ community ng Pilipinas. Na lagi silang nandyan to support you if, number one, they know that you have advocacy for the community, that you're one with them in terms ng sa pinaglalaban nila, hindi ka nila iiwan. And I've always felt the support of the community ever since I started in the industry. And lahat ng bagay ginagawa ko para maibalik yun sa community. So, using my voice, using my visibility, my Yes. representation. And in terms of being lonely, I think it gets lonely because dahil nga trailblazer ka, wala pang ibang nakakagawa nun. So, wala kang example. So, you have to do it all by yourself. Kasi nung naging una akong trans news anchor, it never happened eh. So wala akong parang, sino bang pwede kong maging role model in the broadcast industry? Eh, hindi pa naman nangyayari na nagkaroon ng trans news anchor. So parang, anong gagawin ko? So medyo lito ka doon sa time na yun. Gets. Okay, so I recently invested in a new, and I want to tell you why. It is a telehealth platform that actually talks about the things that we don't talk about. You can consult a real licensed doctor online anytime, no judging, no waiting rooms, and medicine delivered straight to your door discreetly. I put my money into this because I genuinely believe that everyone deserves access to this kind of healthcare. Check them out at indu.ph. Right now, you can use this discount code that you can find below. May gusto ka pa bang i-achieve na maging first? Tsaka mahilig tayo sa mga ganun, no? The first. Oo. Mahilig tayo sa the first. The first ever. Siguro kung may gagawin ako parang the first trans woman na makatapak sa buwan. Ayan. Kasi Diba? it But also pwede never yun. happened before. Wala pa. Hello, Mm-mm. NASA. So, malay mo, ako, di ba? Meron na kasing aso, di ba, si Laika, nakapunta sa outer space. Gems? Hindi. Laika, the dog from Russia. Siya yung unang aso sa outer Oh space. my God, hindi ko alam. Alam ko lang yung mga robots Pinadala and siya the ng- Apollo. Ano yung recent one? Ng Russia, pero wala pang trans woman. Nakalabas sa outer space, di ba? Malay mo, ako yon. Tapos mag-report ka from the moon. Yes, live report. Love it. While umaapak akong ganun sa buwan.
Totoo siya. Diba? So, walang gravity. Okay, bet ko yon. Okay. Okay, ito naman. From impersonating, how did you convince TV5 to make you a news anchor? I did not convince them. They convinced I me. love that. Oo, sila yung nag-offer actually. Kasi after I won in MMFF, I did a stint sa TV Patrol. I was the first trans woman to be a star patroller. I love Star Patroller. Oo. I did that na rin. Diba? Ang saya. Nakakakaba and masaya lang. And then nag-trending yon. And then after like, I think a month, we got a call from TV5. Parang gusto nilang i-reformat yung primetime newscast nila. And then they're looking for another anchor to anchor showbiz, lifestyle, and then their trivia segment. So parang sabi, are you interested? Tinanong ako. And then sabi ko, wow, sabi ko, what an incredible offer. Pero yun nga lang, it's not in ABS-CBN. It's another network. So sabi Were ko, you exclusive with ABS? no, I'm not exclusive Okay. with ABS-CBN, but I'm with Star Magic kasi. Okay. So parang, after naman nung pandemic, wala na naman talagang parang mga network wars, parang hindi na issue yung exclusivity and stuff like that. So we considered. So nakipag-meeting kami with the bosses and then sabi ko, parang ito na yung katuparan ng isa sa mga pangarap ko na maging news anchor. Kasi nung bata ako, pangarap ko talagang maging reporter, news anchor. Pero kasi walang trans na news anchor eh. Gets. At reporter eh. So parang iniisip ko, posible ba yung mangyari? Eh, lalo na when during the 80s, di ba parang puro lalaki yung mga news Totoo. anchor. And even in the 70s, ang Western television, puro lalaki yung anchors niyan. So, nung nagkaroon tayo ng Mel Chanco, Lauren Legarda, Corina, Karen Karen Davila. Davila, groundbreaking din yun para sa Pilipinas. Tapos, walang openly queer anchor. Transgender person news anchor pa kaya. Tama. So sabi ko, parang hindi siya possible. Tapos sabi kong ganon, ay, eto na yung breaking the glass ceiling. This is the moment. So ako, tinanggap ko yung offer because it's not only for me, but for the entire Trans community community. to happen. Kasi ang tindi ng machismo sa Philippine broadcast. Dapat di ba lalaki, matigas ka, Oo. dapat hard-hitting ka. Kaya nga sumikat sila Mike Enriquez, di ba? Si Kabayan Noli de Castro kasi ang tatapang, Tulfo, di ba? Ito yung mga broadcast journalist na kailangan natin sa Pilipinas. Di ba? Parang pag nakakita ka ng trans, parang, huh? Seryoso ba yun? Parang kailangan bang mangyari pa yun? Or talaga ba? So, ang sarap sa feeling na somehow may representation and visibility ang transgender community in the broadcast industry. Ganda, you really broke the glass ceiling. And then ako parang, marami kasi nagsasabi na nung naging news anchor na ako, parang May pushback ba? slight kasi sinasabi nila na parang, bakit hindi nila ginawang main anchor si Khaled Karen? Bakit showbiz? Bakit lifestyle? Bakit trivia? Bakit hindi siya magbasa ng hard-hitting news? Other people question that. Tapos ako naman, at the back of my mind, ang iniisip ko lang na, number one, merong mga senior news anchors. Julius Babaw, Cheryl Cosim, and Sir Jiggy Manicad, yung mga kasama ko sa Frontline Pilipinas. Naman, 3 decades na sila sa pagbabalita, di ba? Parang ang dami kong pangkakaining bigas. Okay, Marami pa akong okay. kailangan ma-experience at matutunan. And I like that humility of yours. of course, na naiintindihan ko yun na I can be a co-anchor. Okay lang sa akin as long as nandirito ako. Ang ganda. Because As long as I'm here. yeah, as long as I'm here, because one of my inspirations for that is Barbara Walters. During the 70s, her. she's a trailblazer also kasi siya ang kauna-unahang babaeng naging co-anchor sa isang ABC national newscast sa Amerika. And even if it meant she read less, she get the less stories or the smaller stories,
Ang sabi niya, it doesn't matter as long as I'm here. And it's monumental that I'm here. It doesn't matter if I'm not the main anchor. Kahit co-anchor lang siya. Diba? She got the co-anchor chair as a woman. So, yun yung groundbreaking doon. So, ako, wala akong pakialam na parang if I anchor less, if I read the smaller stories, as long as I'm here. Because my presence is already important. My presence is already groundbreaking. I love that. Mm. I love it doesn't matter which role I take as long as I'm here. Mm-mm. Di ba sinabi rin niya ni Angela Ponce sa Miss Universe? Yes! Diba? That's why it sounds so familiar. And I wait, don't have to win. Ano yung sabi niya? I don't have to win as long as I'm here. Something like that. Yeah, Miss Maine. Miss Payne, And Angela isn't Ponce. Barbara Walters now an investor? She's dead. Barbara Walters is dead. Lagi na siya sis. my God! Pero ano hindi siya, ba? news anchor before and host ng The View 2020 sa Amerika. Siya yung kauna-unahang babaeng naging news anchor. Ang alam ko yung Barbara Walters from Shark Tank. Diba? Diba? Can we pull that May up? Barbara Walters ba doon? Meron! Barbara Walters Shark Tank. Basta si Barbara Walters yung trailblazer na newscaster, sis. Sorry na. Basta kilala ko lang si Khaled Karen. Okay, yan. I love okay it. na yan. Okay, speaking of journalism, do you get to tell or write your own stories? Yes, we can. And we can also pitch stories. Okay. Tapos pag nagawa naman ng mga producers, we can also edit it. Kasi when you read the news, kailangan parang kamada mo din yung kung paano mo siya sasabihin eh. So sometimes I write it the way I want to tell the story. So Was there a story that you wanted to ibalita? Na nabalita or may mga story na hindi nabalita? Actually, it's the agency's prerogative eh. Okay. Choice nila yun kung ano yung ibabalita nila or hindi. It's a collective effort Okay. of the producers, the management, and the network kung ano yung gustong ibalita. Especially, nasa primetime newscast kami. So, syempre, yung mga stories that matter talaga and of prime importance. Okay. Diba? Okay. Oo. Okay. Gets. This one, I really love this, by the way, but your recent stair safety report about Senator Bato went viral. Was that intentional political commentary or am I reading too much of it? I just want to say, ang ganda ng linya na minsan ang pagsabak ay nagsisimula. Minsan ang pagsabak ay nagsisimula. Pagbagsak. Parang hindi ko kaya maging news reporter. Kaya mo yan, sis. Kaya ko yan. Okay, wait. Kasi naman, minsan ang pagbagsak ay nagsisimula lang sa isang maling hakbang. Diba? Actually, wala naman akong pinangalanan dun sa report na yun. People just assume But we all knew. that's and I it's a loved shade it. it's a shade to what happened Yes. kay Senator Bato de la Rosa. So pinag-usapan Who namin wrote yung that? hagdan. Actually, the producers wrote it. Good job to them. Ang Because galing nila. ang Konting galing. editing na lang yung ginawa ko. Ang galing. It was like a small, slight shade pero naintindihan nating lahat. Tsaka nakakatawa kasi yung, di ba nagbibigay ka ng safety sa paggamit ng hagdan at kung paano nga ba ginagawa ang hagdan para ligtas ito sa mga gumagamit. Di ba sinabi ko pa doon yung rule of proportion, tapos importance ng pagkakaroon ng komportabling hagdan nga para sa mga tao. So, slight shade siya in the sense na kasi 'di ba, sinasabi nila na may pagkalampa daw si Bato kaya siya nahulog sa hagdan. So lumabas yung story na yun after. Oh my Pero to be God. honest with you, it's also a story, trivia segment kasi yun kay Alaman. So it's a story to inform people about stairs. Kasi nakikita natin yung hagdan araw-araw pero hindi naman natin alam kung ano ba yung mga Paano nakaakibat ba sa gamitin? paggawa ng hagdan para ligtas siya sa mga gagamit. Di ba hindi natin yun madalas na pag-uusapan? Might as well, let's inform our viewers about that. Parang kailangan ba natin i-report yung paghinga? I don't know. Tsaka kung ilang oxygen ba dapat yung meron sa Diba? katawan? Why not, di ba? These are mundane things, but
'Di ba? Sometimes it's nice to know and it's helpful to know what's happening behind it, 'di ba? Was there a story that parang pinabalita sa'yo that you didn't like? Or, There was a controversial story that I did na nag-viral din. okay. Hindi ko alam kung Which napanood marami mo kang to. nagva-viral, sis. Si Heart Evangelista kinagat ng garapata. Wait, anong garapata? That's the news. Garapata yung kuto ng aso. Yun yung news? Yun yung news. Heart Evangelista kinagat ng garapata. So, ang lead-in ko dun sa news is, yun nga, parang kinagat ang fashion icon na si Heart Evangelista ng garapata. So, pero binalita mo pa rin? Binalita ko siya. Oh my God. Kasi nandun siya sa Bakit siya binalita? nasa trending kasi yon. Sinabi ni Heart sa live niya na kinagat daw siya ng garapata. So, pinick up ng mga netizens. So, yung mga vlog, Oh my God. yung mga, kung ano-anong mga pages sa Facebook, mga vloggers, ganun. Sinabi nila na si Heart Evangelista kinagat ng garapata. So, nakarating sa newsroom. Sabi, ay, trending to. Si Heart Evangelista kinagat daw ng garapata. So, nilagay nila sa lineup. Tapos, ako yung magbabasa nung story. Sinabi ko doon, Heart Evangelista kinagat ng garapata. So, Oh my God. kinagat ang fashion icon na si Heart Evangelista dahil daw dun sa alaga niyang pusa, may garapata. Natatawa ka ba sa mga ibang binabasa mo? Or, Kasi you read the news item before it Before. goes on air eh. Before you read it on air ng live. Para makorek mo yung kung anong dapat i-correct at saka para malaman mo yung tone kung paano mo siya babasahin. So, nung nakita ko siya, Heart Evangelista kinagat ng garapata, ha? Ano to? Sabi kong ganon. Sabi niya, oo kasi trending yan, ganon. So, I trusted naman our producers. Sabi ko, okay, sige. So, binasa ko siya. Tapos nag-trending siya. Kasi nga daw, sabi ng ibang tao, ba't pa daw binabalita na kinagat siya ng garapata? tama. Kala ko ba it's prime news? Pero ako naman, ang pagtanggol ko doon, number one, it's a showbiz story. And number two, it's human interest. Kasi, nangangagat talaga yung mga garapata at pwede kang nilang kagatin. Sige, defend mo pa, sis. So, on a hindsight, di ba, it's human interest na pwede ka pang And after pwede ka all, palang it is a mangagat ng showbiz garapata. segment. It's a showbiz segment. Tungkol kay Heart naman yun. Tapos nag-trending. Oh. Actually, may binalita ka ba tungkol sa akin ever? Parang meron. Parang meron, Meron. no? Oo, about sa inyo yata ni Jake Cuenca pa yun. Grabe yung name drop. Alam naman niya na lahat Grabe ng yung tao, name sis. drop. Alam naman niya na lahat ng tao. I-pull up nga natin. Parang naalala ko. Meron, Diba? oo. Ang dami ko na nabalitang artist. I'm Actually, sure, isa ka dyan. I'm- Oo. Kylie Verzosa. At saka yung yung movie mo na Panday. with Mateo. Isa yan sa mga binabalita namin before. Diba? Okay, I love it. Let's pull it up, guys. Yes. Let's all watch this. Okay. So if Karen Davila retired tomorrow, do you think you could fill her shoes? No. Why not? Nobody can be like Karen Davila. And the same goes na nobody can be like Kylie. And or nobody nobody can can be be like me. And si Ma'am Karen, ang tagal niya sa broadcast industry and I think she has done so much. And you know what? I read a few articles on her. Siya yung nagpipitch ng story. She does her own interview. She does her own research. So, She writes as well. she writes. She does so much. Ang talino ni Ma'am Karen at saka ang daming mga stories or interviews na ginawa niya na talagang tumatak sa sambayan ng Pilipino. So I don't think anybody can fill her shoes. She will be the one and the only Karen Davila. Just like, other journalists as well. Pero wala nang makakagawa nung nagawa niya. And I don't think I can do it. Gets. Because like I said earlier, marami pa akong kailangang matutunan at marami pa akong kakaining bigas. What else do you want to achieve in journalism? I think sana dumating yung pagkakataon na pagkatiwalaan din nila ako sa mga malalaking stories that I'll be able to write stories that, matter to Filipino people. Stories that will expose a lot of things. I love Alam mo that. yung mga ganon. Or I can even have
documentary show, or mga ganon. So, sana bigyan ako ng pagkakataon na ganon. Ganda nun. Mm. What story or interview are you most proud of a journalist separate from your entertainment work? Pinaka-favorite kong naging interview, yung interview ko with Meme Vice Ganta. Talaga ba? I love Meme Vice, by the way. Umeri yun sa YouTube channel ko din. So, pinag-usapan namin yung kung paano siya when she was starting in the industry. But my most favorite part of the episode was when she opened up about her love life. About kung paano sila With Ion? Oo. Kung paano sila nagka-developan ni Ion, yung kung paano nagsimula yung love story nila, ano yung mga fears niya, ano yung mga best moments niya sa kanyang pag-ibig. So, kwento niya yun sa akin. So, I'm so happy that So, pinagkatiwalaan ka niya. she opened up to me dun sa interview na yun. Panoorin niyo yan sa YouTube channel ko. On her YouTube channel, please. Mm. So, for the years sa pagbabalita mo ng news, mas na-form ba yung political opinion mo, or was it ever formed already? Or did you always have a strong opinion on things? I think I've always believed that everything is political, 'di ba? So bago pa man ako pumasok sa industriya o bago pa man ako mag-artista, I already have a very strong political opinions. Kasi galing kaming UPCs, parang walang nag-aral sa UP na walang Hindi. pakialam sa politika. Totoo. Oo, parang tinuruan na kami from the very beginning sa Universidad ng Pilipinas na makialam, 'di ba? Gamitin ang aming boses, gamitin ang aming talino para makialam sa mga bagay-bagay, especially in politics. Ganda. So, because of that, I want to ask you, with everything that is happening now, what do you think we need to change in the Philippines? We need to change our politicians. I think we need better leaders for better governance. Kasi kung wala tayong maayos na namumuno sa bansa, hindi natin mababago ang sistema. Hindi natin mabibigyang pansin yung mga bagay na dapat pinagtutuunan ng pansin. Kasi if you will look at the political landscape as of the moment, ano bang priorities nila, 'di ba? Impeachment, corruption. Bukod dyan sa mga bagay na yan, ang dami pang kailangan ng ating bansa. 'Di ba? Paano yung mga problema natin sa labor? Hindi nga natin maitaas ang sahod ng mga ordinaryong Pilipino, 'di ba? Tama. Tapos ang dami nating pinagkakagastusan. 'Di ba? Paano ang supply natin ng bigas? 'Di ba? Ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Yan yung mga eminente na kailangan nating bigyan ng pansin at solusyonan. Bakit hindi natin siya nakita na paparating? Walang foresight yung government natin na, oh my God, pag tumaas ang presyo ng petrolyo dahil baka magkagera, anong gagawin natin? Hindi nila binigyan niya ng pansin noon Totoo. pa. Parang don't you think, dahil ang dami nilang problema sa loob ng Congress, mas O paano nila ngayon pagtutuunan ng pansin yan? Ang Kaya dami nga. nilang ginagawa doon na hindi naman karapat dapat. I mean, di ba? If maayos ang leadership natin, kung maayos ang gobyerno, then we can focus on more important things. Hindi dun sa pagpapatalsik ng isang leader, hindi sa change of leadership, di ba? Kudeta sa Senado at kung ano-ano pa. Kasi sayang yung panahon. Di ba? Lalo na may krisis ang buong mundo. So we really need better leaders. Kung may papalitan sa Pilipinas, sila talaga yun. Huwag na tayong mag-isa-isa ng mga pangalan kasi mauubos sila, sis. do you think na meron pa rin mabuting leader sa loob ng Senado? Meron pa ring mga mabuting leaders, pero kasi it's a systemic problem. I totally agree with Kahit you. mabuti ka at kahit magaling ka, kung ikaw lang ang magaling, hindi mo mapapakilos yang mga yan. Di ba? Kasi you cannot do it by yourself. Pero paano ba talagang palitan ang systemic problem that has been formed over hundreds of years? Matagal ang panahon na kailangan natin para mabago ang sistema. But one step closer to that is choosing the right leaders for this country. Kasi sila nga yung magli-lead sa atin sa tamang landas di ba? Kung sila mismo yung nagli-lead sa atin sa kapariwaraan, mapapariwara tayong lahat, di ba? So, yun ang one step kasi
hindi naman natin kayang mga ordinaryong Pilipino na pwedeng magsimula sa atin. But in terms of government efforts, kailangan nga natin ng mga leaders, ng mga politicians na gagawa nun for us. Totoo. Ano ang kailangan i-focus? What does a good leader need to focus on if they were to be a leader of the Philippines? Well, a lot of things. Depende yun sa mga plataforma nila, di ba? But I think ang kailangan mag-focus ngayon is, Diyos ko, uhaw na uhaw ang tao sa good governance. Tanggalin mo lang yung corruption sa city mo, gamitin mo lang ng tama yung pondo mo, magiging maayos yung syudad na yun o yung municipality na yun. Yun ang dapat mong simulan, I think. Kasi yun yung mga little steps. Pag maayos yung gobyerno mo, I mean, kunyari, walang corruption sa city mo, o di mas makakapag-allocate ka ng funds sa mga proyektong makakatulong doon sa mga tao sa paligid mo. Totoo. Diba? Wala man lang na-allocate. Walang na-allocate, Walang sis, kasi na-allocate pumunta sa bulsa nila. So, anong gagawin Pupunta natin? sa mga Rimowa nila, sis. True. Sa mga maleta nila. Yes, the maletas. Okay, guys, real talk. I use Airwallex for my business banking, and it has made my life so much easier. Setting up was super quick, everything done digitally, straight from my phone. No paperwork, no branch visits, just done. So if you're running a business in the Philippines, this is honestly the move. It's how modern businesses banking should feel. So click the link in the description to get started, and you'll thank yourself later. Aside from education, what else? Aside from education, aside from good governance, what do you think they need to focus on? Ay, kailangan nilang mag-focus sa, for me sa labor din, sa mga manggagawa. Bigyan nila ng pansin. Parang ayusin naman nila Masyadong yung mababa yung sahod ng mga guro, sahod ng mga nurse, nurse, doktor. ng mga doktor. Malaking issue pa rin yan magpasa hanggang ngayon kasi hindi nga nila mataas sa 1,200 pesos ang ating minimum wage. Tsaka public transportation. Diba? Diyos ko, dahil. Sobrang lala. Ang lala, sis. Mababaliw ka. Wala. Parang, I don't know. Kung tayo nagrereklamo sa traffic, alam mo, ito na nga lang ang iniisip ko Maswerte ka na traffic ka sa sarili mong sasakyan. Kung dudungaw ka sa EDSA at makikita mo yung mga kababayan natin nakapila sa ilalim ng init ng araw, sa ulan, sa usok, sa dumi ng paligid, para lang makasakay ng MRT, sasabihin mo sa sarili mo na, Lord, I'm still blessed. Kasi kung ikaw yung nasa posisyon nila, ay, Totoo. ewan ko na lang kung kayanin mo. Parang sis, nag-give up na ako the first day. So I honestly, kinokomment ko lahat sila. Talagang ang galing ng mga Pilipino pagdating sa pagsikmura ng mga nangyayari sa ating bansa. Running for politics. Running for Ikaw? politics? I don't think I'm equipped. As of the moment, if one day, masabi ko sa sarili ko na gusto ko magpolitika, I will do my utmost best para matuto ng mga bagay-bagay na kakailanganin ko para maging isang public servant or politiko. Pero ngayon, kung tatanungin mo ako, dahil wala akong alam kung paano ba gawin yung mga batas na yan or kung ano, 'di ba? Kasi graduate ako ng mass comm, yun ang alam Wala ko. din naman silang alam. Totoo din naman. Kaya kailangan na nilang lumayas dyan sa mga posisyon nila. Okay, what is the most shocking things in politics today? The most, Aside from what's happening currently in the government. the most shocking, parang araw-araw naman ako nasya-shock. So, nangyayari sa politika. Barilan, impeachment. Diba? Pagtakas. Pagsakay sa kotse ng 2:30 in the morning at pag-alis sa isang building. Hindi ko napapangalanan. Pero nadapa siya. Charot. Pero grabe no, parang sana mag-send yung Netflix team dito sa Philippines. Because honestly, it's such a wild documentary. Nung napapanood ko nga yung barilan sa Senado, sabi ko, shit, parang ito na yung totoong ang probinsyano. Diba? Or Money Heist. Parang pag napanood mo Money siya, Heist! Diyos ko, teleserye ba to? O, Diba? totoong buhay. Nakakaloka. Pwede na tawagin siyang teleserye ng totoong buhay. Diba? ng Pilipinas. Ng Pilipinas. Oo. What do you think is the most toxic Filipino trait we should stop?
I think the toxic resilience. I totally agree with you. Because we praise people for enduring a lot of things, enduring bad things, but we never address where the hardships, or we never address bakit may hardship. Exactly. For example, sasabihin natin na ang galing, buti na lang na-survive niya yung baha or nakaligtas yung pamilya nila dun sa Bakit baha. may baha at the Bakit first nga ba place? bumabaha? Diba? We never address the problem. We praise people for being resilient. We praise them for surviving hardships, but we never address where the hardships come from. Or the systemic issue that the country faces. Diba? Oo. Bakit nga ba naghihirap ang mga Pilipino? Ay, hindi, okay lang yan kasi na-survive. Dahil maraming mali. Maraming mali. Mali tayo kasi ng mga pinipiling leaders. For me, yun din talaga yung ugat ng problema. Ito naman about women. But what is something women should, one, stop doing? And what is something women should continue doing? I think women should stop having these standards of beauty. Na dapat payat, dapat ito lang ang maganda, dapat maputi ka, dapat ganito ka, dapat ito yung kulay ng buhok mo. Because I've always believed that everybody is beautiful in their own way. Diba? It may not be your own standards, but it can be other people's standards. So I think, and women should stop comparing themselves to other women. I totally agree with that. Diba? Oo. Parang tama na sis! Totoo. Diba? Parang tama na yung mga beauty And standards. comparison is the thief of joy. Diba? At saka tama na yung mga impossible beauty standards na ang hirap naman ma-achieve. Diba? Sometimes when you open Instagram na ganda-ganda ka na sa sarili mo, tapos ito, Totoo. ay, May mas mas maganda payat siya pa. sa akin. Mas maganda yung, niya sa akin, yung look niya sa akin. Yes. Or, diba, mas gwapo yung jowa niya. May ganun ba? Mas gwapo yung jowa? Sometimes, diba, hindi ako ha. Pero, I Okay. mean, ang dami kong mga naririnig na ganyan sa mga friends ko na, bakla nakita mo, ang gwapo ng jowa niya, ang sarap, or whatever, diba? And I think, women Continue. should continue, yun nga, uplifting each other. I think, helping each other, create safe spaces for women as well. Yun ang dapat nating gawin. Do you think women are naturally supportive? Or parang now these days, especially as I get older, mas mahirap na i-build yung female friendships or like adult friendships? Marami kasing mga babaeng insecure. Diba? Yung not secure about themselves. Yeah. So, they see everybody else as competition. Na realidad ng buhay yan, di ba? Huwag na tayo magpaka-plastic kasi yan yung totoo. And nangyari din yan sa atin, na nai-insecure tayo sa ibang tao, especially in show business, di ba? Tama. Pag may mga bagong paparating, shucks, ito na, mawawala na ako ng projects kasi mas maganda siya sa akin, or mas payat siya, mas trending siya, or mas matalino siya sa akin, di ba? Normal na maramdaman yun. Pero marami ka pa namang paraan na pwedeng gawin para hindi mo ma-feel yung insecurity. Ano yung mga ibang paraan for you to stop having these negative thoughts or just to have confidence in yourself? Ako, in terms of our career in showbiz, lagi mo lang isipin na malaki ang entablado. Maraming ilaw, kasya tayong lahat. Ganda. Diba? It's not You know, there's space for everyone. a space for everybody. And darating talaga yung time na hindi ikaw yung number one, and you have to accept that. Na hindi ikaw yung trending, na hindi ikaw yung pinaka-paborito ng tao or ng management or, kung sino man. Kasi hindi lang, it's not all about you. Diba? Maraming tao sa paligid mo. Tama. Kung na-experience mo na yon, edi thank you. Tama. Iba naman, diba? Ako minsan nang iniisip ko, your time will come and everything is a cycle. You can be on top, you can be at the bottom. Sometimes sometimes ikaw yung star and sometimes ikaw yung magka-clap for Tama, others. Diba? Sometimes you're the winner, you have the crown, or sometimes you're the thank you girls. Yeah. Diba? So, walang masama dun. May kwenta ba itong pinag-uusapan Yes, maganda. Ano ka ba? Quotable quotes. Okay.
Okay, as someone in the news, you see politics up close. Which current Filipino politician do you think truly understands LGBTQ issues? And which one is just performing? I think isa sa mga nakakaintindi talaga ng laban ng LGBTQIA+ community sa Pilipinas ay si Senator Risa Hontiveros. Kasi isa siya sa mga nagpupush ng Yes. SOGI Equality Bill ever since. Isa siya sa mga pinakamatagal na nagpupush ng SOGI Equality Bill. At nandun siya pag may mga pride events, kasama natin siya at hindi siya tumitigil sa pagtulong sa komunidad. So I think she's one of the most sincere. One of the sincerest politicians when it comes to helping the LGBTQIA+ community. I agree with you. I've interviewed her and isa siya sa one of my favorite politicians now. And I can really feel yung support and love niya for the LGBTQ and women community. So, super support her. Nagpe-perform, marami naman, di ba? Marami! Mga nagki-queerbait, mga ginagamit lang yung community para suportahan sila or makakuha ng support, but at the end of the day, wala naman talaga silang naitutulong. So, marami dyan. Tigilan nyo na yan. You defended Marina Summers when hosting Miss Universe. What do you have to say when sisters fighting on the community? Dapat ba sa group chat na lang or healthy ba na ilabas? Ito ba yung tungkol kay Angel and Marina? Nung una, ayoko talagang mga ilam kasi away nila yan, dalawa. Pero I don't think, kilala ko kasi tong mga girls na to. From the very beginning, they joined Drag Race. Kilala ko sila. And I think Angel and Marina are really sisters. So meron talaga silang good relationship with each other. I don't think Angel meant to ridicule Marina. Parang siguro nabagutan siya sa hosting ni Marina. Sinabi niya lang niya na bagot or ang tsaka ng host ng MUPH. Siguro yun yung opinion niya nung time na yun. She posted that on social media without any filter. Kasi ganun ding tao si Angel, ganun yung bungangan niya eh. Okay. But hindi niya kasi inisip yung magiging effect noon. Kasi number one, they come from the same family, Drag Race Philippines family. And people expect that, they will support each other no matter what happens. And napaka-monumental nung hosting ni Marina because she's the first trans woman to host Miss Universe Philippines. So, syempre, as a trans woman also, si Angel, everybody's expecting her to support Marina. Kasi tong mga efforts na to na ginagawa ng sisters natin kung hindi naman natin susuportahan. So, hindi ko naman talaga kinall out si Angel. Actually, I was calling out other people. Kasi they may have different opinions about Marina's hosting. Lahat naman tayo may opinion sa mga bagay-bagay. Kung anong entertaining sa'yo might not be entertaining for other people, right? So, meron kang karapatang magsabi na bagot or it wasn't splendid, it wasn't fantastic, it was just okay. At the opinion mo yan, I was looking at the bigger picture. Which was? Marina being there. Being just there on stage, being the first trans woman host of Miss Universe Philippines. That's what I was looking at. Dun yung nakafocus yung lente ko, yung breaking boundaries again. Because this is a very cisgender Monumental space. 'Di ba? Cisgender space ang Miss Universe. 'Di ba? So kung magkakaroon ng pagkakataon ang transgender community to penetrate or participate in that kind of space, then, that's groundbreaking and that benefits the whole community. So, yun ang pagtingin ko. Wala ko pakialam sa sasabihin nyo. Gets. Nabagot man kayo or nagalingan kayo kay Marina. What matters most is she's there. Yun yung thinking ko Ang nung ganda time na nun. yun. Ang ganda nun, ipasok nyo yun. Sis, aside from yung pagkopya mo kay Karen Davila, parang nakopya mo na rin yung her brain. Talaga ba? Yeah, because she doesn't just think of herself, pero she thinks of the wider picture of things. Doon ako lagi love it. 'di ba, sis? Yeah. Nakikita ko na yung mas malaking picture Yeah, dapat yung ganda. effects nun, yung magiging precedent nun in the future sa mga mangyayari sa trans community. 'Di ba?
So yun Ganda. ang tinitignan ko na hindi na yung nabagot ako kay Marina, ganito. Gets. Or wala na akong pakialam sa mga opinion nyo. Ang importante nandun siya. Gets. Diba? Dapat matuto din yung mga politicians to see the wider, the Diba? larger point of view. The bigger picture. different perspective, the bigger picture. I want to talk about, because you've been in a loving relationship for 13 years now. Correct. Oo. Ang galing. Ang galing. I'm married na for 2 years. Married 2 years, but you guys have been together for... 14 years. 14 Going 14 years. years. How do you keep a relationship, or how do you keep that relationship intact? Lagi kong naririnig to, pero ina-apply ko din sa sarili ko. You have to choose each other. Every day. No matter what happens, you have to choose each other. Kahit na hindi ka na nagagapuhan sa kanya, or... Ewan ko, baka dumating yung time na yon, di ba? Or dumating yung time na hindi ka na nalilibugan sa kanya or whatever. You still have to choose your partner. Di ba? Ayaw mo siya kasama sa kwarto. But love is a choice. Di ba? So you have to choose each other all the time for it to work. I want to know how he introduced you to his parents. And were they, like, accepting? Parang wala akong naging problema Talaga? sa parents. What? Ang ganda nun. Parang sinabi niya na agad sa parents na alam ko na palaka ako. Oo. Palaka trans. Oo. Talaga? Oo. Yun kasi tawag namin sa London. Palaka? Palaka, mga trans. Oo. And wala silang naging problema doon? Wala Like, they silang accepted problema. you fully? Yeah. Parang yun nga yung swerte ako eh. Kasi never kong tinago yung sarili ko sa pamilya ng partner ko. Pero not everybody can do that. That's why I'm saying it's very rare to have lasting true love Yes. as a trans woman. Oo. Kasi ang Diba? dami kasing notion na kapag bakla ka, di ba? O bakla na lang in general, napeperahan ka lang nung lalaki, na hindi ka magkakaroon ng totoong pagmamahal. Or papalit-palit. So happy ako na at least, 'di ba? Kinasal tayo, alam mo 'yun. You are a Nakahanap ako married ng woman. partner. Oo. I'm Mrs. Right song, Yeah. ganun, 'di ba? So thank you Lord for giving me this opportunity, and I hope I can inspire others that it is possible. Na long-lasting true love is possible for the members of the LGBTQIA+. That is so nice because I have so many trans friends and they also want that for themselves. But they have a hard time, finding true lasting love. Sa dami naman tao sa buong mundo, feeling ko meron at meron. Ikaw nga, di ba sis? Nahanap mo yun sa'yo. Yeah, as a trans woman, I found true lasting love. Di ba? Meron yan. Wag kayong mawala ng pag-asa. Okay, you said your dream role was a superhero movie. Which superhero do you identify with and why? Ako ay identify with Jaja Zaturna. Kasi Love- di ba trans din siya? So, ang ganda namang, ang ganda kapag paano ko ba to sabihin? Parang ang ganda kung ang gagawa ng Jaja Zaturna ay trans also. Totoo. Diba? Kasi it's being truthful to the character. You are successful now, but what is your biggest fear? May fear ka pa ba? Like about your career or image? Like, do you care about it? Of course. Kasi syempre importante yung Pag-aalaga imaging ng- natin yes. eh. And plastic naman, di tayo magiging honest at magiging plastic tayo kung sasabihin natin wala tayong pakialam na kunyari makikita tayo ng mga tao na gusgusin o kaya dugyot or may ginagawang kabalbalan in public. Of course, you have to look after yourself and your image kasi yan ang nakikita ng tao sa'yo at dyan mo sila nabibigyan ng inspirasyon, di ba? So, kung may fear man ako, but we're still unapologetically us, di ba? Hindi naman natin maitatanggi yun. Pero kung may fear ako, siguro yung hindi na maniwala yung mga tao sa mga pinagsasabi ko. Kasi yun yung wala na silang tiwala sa iyo eh. Mawalan sila ng tiwala sa iyo. Yung credibility mo Gets ko mawala. yun. Yun. Doon ako siguro natatakot. Kaya I'm also careful about the things that I say, the things that I do, or the things that I affiliate myself with. Kasi your credibility is at stake, girl. And you spent so much time building your name and the trust you have of the community.
Diba? Tapos bigla mo lang sisirain. Kaya nga. Ang galing, Diyos ko, grabe pa naman ang cancel culture ngayon, sis. Di ba? Totoo. Any pwede ka makancel. Okay. What is the next barrier you want to break? What is the next first you're aiming for? Aside from going to the moon. I think, come at me. Kung ano man ang darating at magiging first ako, gagawin ko. Pero wala na ako yung tina-target pang maging, kunyari, first transgender woman senator of the Philippines, or first transgender woman president of the Philippines, or first transgender woman something-something. Hindi naman yun ang nasa isip ko in the first place eh. Hindi yun yung parang ginagawa ko yung mga bagay-bagay kasi gusto kong ako yung maging una. Ako yung mag-blaze ng trail. That's not really my objective. Gets. Parang nangyayari na lang siya sa buhay ko kasi number one, pangarap ko na rin at saka gusto ko siyang gawin. Pero yung being the first, I don't think that's really my objective. Tama. Okay, this is this or that. Just Okay. answer which one you prefer. Walang explanation. Sa next, ito walang explanation. Adobo or sinigang? Adobo. News anchor or entertainer? Entertainer. Being loved or being respected? Being respected. Perfect performance or authentic mistake? Perfect performance. Perfectionist ako eh. Talaga ba? Ay mo nagkakamali. Ayoko, nabubisit ako pag meron akong bagay na hindi nagagawa ng tama. Pero honestly, I think you need yung trait na yon. Yung pagiging perfectionist. Kasi hindi ka man maging perfect, at least ano ka sa 99%. Tama. Diba? Being the first or being the best? Being the best. Manila traffic or British weather? I would rather choose the British weather. Diplomatic answer or brutal honesty? Brutal honesty. Luke visiting the Philippines or you moving to London? Me moving to London. Talaga? Pangarap ko yan. Talaga ba? Hindi ko lang siya magawa ngayon. If given the chance, would you want to live abroad? I would. Especially for us, ni Luke. Because in the UK, we are legally married. So we have that kind of right. Dito sa Pilipinas, hindi man lang namin ma-register yung marriage namin. Because same-sex marriage is not allowed in the country. Still not recognized. Would you want to push for same-sex marriage? Of course! Why not, di ba? If we're aiming for equality, everybody should have equal rights to love whoever they want to love. Exactly. And love is love and love deserves the law. Di ba? Like ko nga sinasabi. So, ba't di kami recognized? Di ba? Yun agad ang iisipin mo, di ba? Kung ordinaryong tao ka, parang, I don't feel nagmamahalan accepted. naman sila. They've been together for 14 years. Bakit din sila accepted? Di ba? What's hindering the recognition of their partnership just because they're same-sex? Di ba? How unfair it is. Gets. Okay, this is the rapid fire segment. Okay. To close off, one Filipino politician you'd want to interview. I would like to talk to Senator Bato de la Rosa. What would you ask him? Sir, kung ano nga bang shampoo niya or kung nagsha-shampoo ba siya. Charot. On a lighter note lang Oo. Anong shampoo? Or anong ano kaya? Ano kaya pwede tanungin? Seryosong tanong ba or hindi? Huwag na tayo sa seryosong tanong. Both. Yun nga, kung hindi serious Parang yung... magaling. Alam mo yung kung saan siya, you know what gym equipment yung favorite niya? Kung nag-gym siya, ha? Kung nag-gym siya. I don't think he does. I think it's the Stairmaster. Parang takot siyang gamitin yan, sis. Kasi baka Actually, maano siya. that's true, Madapa no? siya. Anong favorite game niya? Na? Habulan? Yeah. Pero yun, Hide and seek. Hide and seek, tagu-taguan. Ang favorite ni Bato, di ba? Sige, anong tatanungin mo sa kanya? Yun nga, kung anong shampoo niya. Or kung nagsha-shampoo niya. ba siya. Or baka kailangan niya ng hair extensions. You never know. O parang inisip ba niya mag-wig.
May pagkakataon ba na naisip niya na mas maganda kung naka-wig siya? Tunin kaya natin siya. Pero kung may serious question ka sa Okay, kanya, that's a serious question. Why do your opinions change? About? Parang yung stance niya on kung gusto ba niyang protektahan yung dating Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, iba na yung sinasabi niya. So parang, yun lang. Wala siyang conviction for me. Oo. Ako, kung may itatanong ako sa kanya, bakit siya natatakot harapin ang International Criminal Court kung sa tingin niya ay wala siyang kasalanan? Parang perfect yun na question. Pero That mas is the maganda, di ba? Sir, ano po bang shampoo niyo? Parang mas perfect yun. Siyempre, komedyante din ako, di ba? Kung may tatanong ako Love sa it. kanya, parang baka naman sobrang seryoso naman namin ni Sir. Okay, what is dream interview guest still alive internationally? Internationally, I would love to talk to Mama Ru. Mama RuPaul? RuPaul. Kasi grabe yung impact ng Yes. drag race sa Pilipinas. Napakadami niyang natulungang drag artists na mapakita yung talent nila. And at the same time, naging household name ang mga drag artists natin. At saka yung Yes. drag itself, the Yung whole artistry drag of community. drag, naging kilala ng masa. So gusto kong malaman kung anong masasabi ni Mama Ru doon. Kasi di ba sinabi nga niya, I'm not just a drag queen, I'm the queen of drag. I love that. Siya siguro interviewin ko. What is your biggest career regret, if you have any? Career regret? Parang wala. Wala. Parang wala. Parang ginawa ko lahat ng gusto kong gawin. Totoo mo. Ginawa mo din yung mga ayaw mong gawin. Oo, nung una. Ginawa ko talaga. Pero lahat ng gusto kong gawin, feeling ko, I'm proud to say na nagawa ko. I love that. And what is next for Khaled Karen? I'm the next woman on the moon. And the next woman to ask Senator Bato. O, diba? Yes. Feeling ko, seriously, Yes. well, ang dami naming plano to build our own family. I'm not giving any details yet, but I think I want to focus on my personal life also. Kasi katulad nga ng sabi ko, I'm not getting any younger. Maya-maya, 40 na tayo, Kylie, di ba? So parang, I know. I have to focus also on my personal life. I think deserve mo siya. Oo Deserve naman. mo talaga siya. Kasi at the end of the day, mawawala ang career mo, ha? Pwedeng mawala lahat ng yaman sa mundo, but your own family, your own partner in life, hopefully, will be there for you. Kasi material things lang yan. You can create your own career abroad or, di ba, pumunta ka sa ibang bansa. Or kung, saan ba yung jowa mo? Switzerland ba? Denmark. O Denmark. O, di ba? Doon ka magkaroon ng business or whatever. But, your family will always be there. Totoo. Kaya dapat, ngayon actually ko na-realize how important your family is. Pag tumatanda ka siguro ganun. Totoo. Hindi na-feel ko na rin yun. Like, I'm already thinking, oh my God, should I start a family? When? Do I stop my career? Will it even matter? Even your relationship with your parents, your siblings. Yes. Di ba? Oh, am I spending enough time with them? Ganun na. So parang, yun na. Yun na siguro mas focus ko. I love that for you. Happy ka ba sa kwentuhan natin? Yes! Ang ganda! I love it! May kwenta ba? Sana May naman, kwenta siya! Oo. Khaled Karen, that was almost honest. Thank you so much. Thank you Na-enjoy very ko to. much. Ang sarap makipagkwentuhan sa'yo. Talaga ba? Kasi- Na-enjoy mo ba? Oo, kasi tawa ka na naman ng tawa. Ang sarap patawanin ni Kylie. Pero I hope Fun lang naman. may natutunan ka sa ating kwentuhan. Honestly, yes. The moon thing. Kita mo, wala talagang kwentang kausap to. Pero yes, marami. Diba? I Thank love you it. very much for having me. Thank you so much. And I love sharing my thoughts with you. No, and I honestly think you're very much opinionated.
And that's why the LGBTQ trans community love you and will support you. Thank you po. Yeah. Happy Pride, everybody. Happy Pride Month, Happy Pride, guys. Kylie. Happy Pride! Thank you for being a strong ally of the community. Always, always. Where can we follow you? Ano yung mga kailangan natin na abangan? Well, you can watch me every night from Monday to Friday sa aming pong primetime newscast sa TV5, ang Frontline Pilipinas. You can also watch my vlog on my YouTube channel. It's Kalad Karen, and follow me also on my social media accounts on Instagram, on Facebook, and TikTok. Just look for @KaladKaren. And meron din po kaming podcast ni Tito Mikey Reyes. It's called Bizcarting Pinoy. We talk about mga negosyo. We talk to Filipino entrepreneurs na naging successful sa kanilang mga negosyo. And feeling ko by this time, meron akong sariling podcast. At si Kylie po ay igigest ko rin. Yes, let's do it! Anong name ng podcast mo, sis? Actually, hindi ko pa naiisip. Oo. Wala Ano pa. kayang magandang Wala name? pa. Wala pa. I don't know. Ang daming pwedeng maging pangalan. Marami, no? Kung almost honest ka sa akin, super honest. Super honest with Kalad Karen. Yeah, super honest. Kasi si Kylie almost lang eh. So ako yung Super honest. super honest. But he's brutally Or honest. totally honest. Almost. Or not so almost. Oh, yan. Almostly honest? Almost honest. The 2. Part 2. Almost honest kasi. Alam mo lang sa ikwento, tama na to. Okay, thank you so much. Thank you, Kylie. Thank you guys. See you guys next episode.